napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi kanyang pinabayaan, hindi kanya tinalikuran. Yan, so praise the Lord. So this morning we're going to talk about faith. Yeah. Maybe some of you already know what is faith all about. But I'm going to use this in a different way. And the Lord Jesus is the one showing us what is faith all about. Are you ready? Amen? Are you ready to hear the Word of God? Amen. So the title of my message is The Authority of Faith. Yan, yung otoridad ng pananampalataya na I believe na meron ka, kapatid. Amen? Because once you accepted Jesus Christ as your Lord and personal Savior, yung faith na yan ay regalo sa inyo ng Diyos. Sinabi sa book of Ephesians. Amen? Once you accepted Jesus Christ, the Lord imparted you a faith. But meron siyang iba-ibang antas ng pananampalataya. And I believe most of us, meron tayo nun, pero kailangan na natin yung gisingin. Amen? Sabihin mo nga sa akin mo, let's wake up your faith in you. Yan, ay yung pananampalataya natin. Because sometimes we as a Christian, we forget about faith. Remember this, once you become born again, you live by faith, not by sight anymore. Yeah, because why? Because we already know that everything's happened in the physical world and nangyayari muna to sa spiritual. Amen? Spiritual po yan. Kaya dapat ikaw mismo, you have been deepened in the Word of God and also in the relationship with God. Kailangan malalim ka dyan. Kasi kung hindi, the enemy is going to defeat you. At ayaw mo naman natalunan na buhay, di ba? You want to be a victorious Christian life. Maybe some of you nakikita nila, so how come my brother, my sister, his life is like a, really a blessing, and then you don't experience it. But this morning, we're going to change it, right? We can at least your belief, no? Yung pag-iisip mo, babaguhin natin yan. And I know and I believe the Holy Spirit will help us to change our mind. We forget that with God, nothing is impossible. We always declare that nothing is impossible to God. But the question is, are you believing of what you are declaring? Nung pag dinideclare mo, I am believe that nothing is impossible to God. But sometimes, pag nakikita natin situation, with our barely eyes, nagbabago po yung ating pananaw. Amen? But if you're going to open your spiritual eyes, different fight po mangyayari. Different battle na nangyayari. Sabi niyo sa Genesis chapter 18 verse 14, that nothing is impossible to God. Sabi niyo is there anything too hard for me to do? Remember the story of this. When Jesus along with the two angels showed up, di ba? Doon kay Abraham. And then God said to Abraham, I will return the same year, next year, the same day. Sabi niya na magkaka-baby si Sarah. And then that time, parang nag-doubt sila because Sarah is an old woman now. And then Abraham, sabi niya gano'n, I'm too old as well. So there's no way that Sarah will bear a child. No? Kasi yung kanyang bahay bata ay pasas na. Hindi na siya kasi kagaya ng bata. No? Pero sabi ng Lord, meron bang mahirap sa akin na kayang gawin? Diba sabi ng Lord, sa buhay mo ngayon, this time right now, the Lord is asking you, is there anything too hard for me to do to you? Parang gano'n, no? Ano ba yung problema mo? Hindi ko ba kaya resolving yan? Remember, He is the creator of everything, no? The heaven and the earth. He formed all the planets, the Milky Way. Kung kaya rurukin ng pag-iisip niya, I don't know kung kaya natin, no? Sabi ng scientists, somebody created these things, yung mga planets daw, because they were aligned perfectly. Yung when they're revolving, hindi siya nagbabangga-banggaan. So it means, sabi niya, somebody up there na nag-fix yung mga bagay na yun. At yung mga scientists po nagsabi noon. So they believe na right nowadays that there is God. And the God that they believe in right now is the God is in your heart right now. Nasa puso mo na siya.
Yeah, why? Because meron na kayong Kristo sa puso. Kagaya ni Pedro, sino ba naman aakalain na meron taong maglalakad sa tubig? Diba? When Jesus was, one day, one night, when Jesus showed up to them, they were in a boat, yung mga disciples, and all of a sudden, nagpakita si Jesus. Sabi lang nila, no, it's a ghost. No, it's Jesus. And then Peter right then, I know Peter is trying to test his faith. Di ba? Sabi niya gano'n, Lord, I wanna come to you. Sabi ng Lord, come. Sabi niya gano'n, di ba? And then all of a sudden, naglakad siya sa tubig. Kaya totoo pang may nakakalakad sa tubig. Subukan natin mamaya. Kaya, punta tayo sa dagat niya na, may faith, maglalakad ako sa tubig. Yan. Bakit hindi? Well, nothing is impossible. Yan. So, faith can change your destiny. Ang pananampalataya kayang baguhin ang iyong hinaharap, no? Ang iyong destiny. Everything in us, pagka meron kang faith, kayang baguhin yan. Whether it's a positive or negative destiny, ikaw ang gumagawa niya. No? Because of your faith. I want you to open your Bible, and ito po yung ating pag-aaralan. I want you to open your Bible in the book of Mark, chapter 11, verses 12 to 23. Yan. Pero mag-check po tayo ng different verses. Are you ready? Amen. Are you excited? Amen. So let's read now. So praise God. So if you have your Bible with you, meron po tayo sa ating screen. Sabi dito sa verse 12, the next day, Jesus was leaving Bethany. He was hungry. So nagugutom din si Jesus, ha? Baka akala niya hindi nagugutom. No. He feel hungry as well. Sabi nga sa 13, he saw a fig tree with leaves. So he went to the tree to see if it had any figs growing on it. But he found no figs on the tree. So walang bunga. Nakita niya lang, dahon lang, pero walang bunga. There were only leaves because it was not the right time for figs to grow. Kasi hindi pa niya panahon para mamunga. Alam mo yun, yung panahon ng mangga, and you're asking for a mango, pero it is not mango season. Parang ganun eh. Siyempre, hungry si Lord, gutom si Jesus, so napadaan siya sa puno, tinignan niya lang. Parang siguro gustong pumitas ni Lord, medyo kumain ng konti. Makita niya, puro dahon lang. Ang sabi niya gano'n, kasi nga, kaya wala siyang bunga because it is not a season for the figs, di ba? Para mag-grow at that time. So Jesus said to the tree, people will never eat fruit from you again. Kinurse ng Lord yung puno. His followers heard him say this. Yan, napakinggan nila, no? Siguro, tignan natin kung pipitas si Lord, pipitas din tayo. Eh, wala nakita si Lord, so sabi niya gano'n. From now on, sabi niya gano'n. Yes, said, people will never eat fruit from you again. Jump tayo sa verse 20. No? The next morning, kinabukasan, no? Ito na ngayon nangyari. Kinabukasan, Jesus was walking with his followers. They saw the fig tree that he spoken to the day before. Kahapon lang, kinausap ni Lord yung puno. Kaya pwede pa lang kausapin ng puno. Sabi natin mamaya ang puno. Sabi ko na, they saw the fig tree that he spoke to the day before. The tree was dry and dead. Even the roots, namatay yung puno. Maski hanggang doon sa kanyang ugat, sabing gano'n, nag-dry daw, namatay. So, verse 21, Peter remembered the tree and said to Jesus, sabing gano'n, Teacher, look, yesterday, you told the fig tree to die. Now it is dry and dead. Sabi niya, gano'n, grabe itong taon mo. Siguro na panahon na yun, no? Sabi siguro na, ibang klase ito yung Jesus nito. Pagka gusto niya mamatay, pwede pala. So, after noon, sa verse 22, ito sinabi ng Lord. Ang ganda sinabi ng Lord eh. Sabi dito, Jesus answered, have faith in God. Sabi niya, pagka pala namatay ka na, parang sinasabi niya gano'n, gusto mo mangyari yun? Have faith in God. Do you want that things to happen? Have faith in God.
Verse 23. The truth is, you can say to this mountain, go mountain, fall into the sea. And if you have no doubts in your mind and believe that what you say will happen, then God will do it for you. Kaya parang hindi nag-echo sa inyo. Sabi niya ganon, eto ang katotohanan, sabi ni Lord, no? Sabihin mo sa bundok na ito na pumunta doon sa dagat, sabi niya ganon. At pag ikay naniwala at hindi ka nagda-doubt, sabi ng Lord daw sa isipan mo, at naniniwala ka sa iyong puso, sabi niya ganon, ito ay gagawin ng Diyos para sa iyo. Amen. Hindi pa rin nag-echo. parang hindi pa kayo gising Yan, today. What is authority? Pag-usapan natin authority of faith na meron ka talaga I want to know, gigisingin ko lang ng konti yung faith natin What is authority? The meaning of authority is this: the moral or legal right or ability to control. Yan to ability to control. So you can control what's happening in your life. Kaya yan di ba? Kaya may control ka yan Why? Because of your faith in God. Ano yung mountain na pinag-uusapan ito? It's not a literal, it's a figurative ang binasabi dito. It is not the true mountain na sinasabi mo na lumipat dito. Baka mamaya sabihin mo, Cayman Islands, Grand Cayman, dumikit ka sa Amerika. Hindi gano'n Huwag ngayon, huwag pa na ngayon. Maraming COVID doon. Okay ka lang ngayon dito, sabi ka lang ngayon dito. It is not literal, that mountain that he was talking about. It is a figurative word. Ano ba yung mountain? Ang mountain, ito yung primary or any obstacle that stands in your way. Ito yung mga bagay na umaharang para mag-progress ka. What are those? Circumstances, situation in life, problem in life, di ba? Ano pa? Basta't lahat ng bagay na nag-i-stop for you to progress. Ayun pa yung mountain ng buhay. Sickness and disease, yung mga yan, yung sakit, karamdaman na yan, heartache, yan, no? Hindi ka maka-move on, parang gano'n na, no? 10 years na, hindi ka maka-move on. Tumuwi ka ng pastor, nakikita ko yung kanyang mga anak, hindi yun, tama na, move on na, yan, no? Hindi ka maka-move on sa mga obstacle na yun, yan, no? So, we are faced with obstacle in our lives, whether you like it or not. Kaya binanggit ng Lord yung mountain na. Jesus didn't mention about hills. He's talking about mountain. So, ginamit niya na yung pinaka-imposible na malaking bagay na He said, if you have faith, you can say to this mountain to move and fall into the sea. No, hindi hill po, hindi po yung maliliit na kundi sabi niya mountain na. So, ginawa niya to the max na ang ginagawa niya. Possible na mangyari, sabi ng Lord. So, we're facing with obstacle in our lives. Most Christian, ang ginagawa natin, we pray. Of course, that's the right way, di ba? If you are in a situation, problem, or a condition na negative na nangyari sa iyo, first thing we do is what? To pray. Amen? But Jesus told us different. But Jesus told us to speak directly to the obstacle and tell to be removed. Kasi you have power. No? God is giving you authority to cast out. God is giving you authority to tell to your problem to move. Huh? Of course, we have to pray, but I mean, if it is not, practicing mo yung kapangyarihan. Matindi ka ba kay Spider-Man? Amen? Yeah. Kasi si Spider-Man takot sa butigi. Pero tayo hindi tayo takot, yeah? Ano mo yan? According to Jesus, unbelief keeps us from speaking to our mountain. Ayun yun Minsan, we seeing our problem bigger than us. Kaya that's why when you're declaring something, hindi ka yung natatalo ka ng iyong unbelief. Para sinasabi mo, no, this has no remedy at all. The problem is too big. Parang parang wala nang remedyo. Pero sabi ng Lord, no. Sabi niya, speak. Remember, your mouth is very powerful yan. Diba? Whatever you say, it will come to pass. The Bible said.
Ganyan po ka-powerful ang ating declaration. So, kaya minsan, hindi natin napapalayas yung ating mga problema kasi because of unbelief. Kulang tayo ng pananampalataya. Of course, there's nothing wrong with discussing things with God. Kasi it's our communication to God when you pray. When you pray, it's a healthy communication to God, no? By kayo nagpipray, magandang communication po yun. And then, that's what you should always do. Pray. Ano, sabi niya, ma-agree rin siya. Pray. Narinig yan? But when something is blocking your progress, ito na ngayon eh, pagka meron naman nagbablock sa yung progress, ito naman sabi ni Lord, Jesus said, you should tell it to get out of your way. Right away. Di ba? Di ba pagka meron kang gustong ayaw mong kausapin, ano sinasabi mo agad? Ayan o, di ba? Manstig yan, ayaw ko tang kausapin. Yan. Mamaya mo ako kausapin, di ba? And you can say it directly to your problem as well. No? Yung problem, get out. Yung mga ganun. Practice your power and authority that God has given you. Now, punta tayo ngayon. Our discussion will be, mag-iikot lang po tayo doon sa verse 23. Alright, now pag-aralan po natin yung verse 23 na yan. So, how to use faith effectively? Paano mo ba gagamitin ang iyong faith effective? No, na meron ka talaga that built-in na nasa iyo kasi kinreate na yan ng Lord when you accepted Him as the Lord and Savior. How to use faith effectively? Number one is be wise when you speak. Kailangan maging matalino ka pag ikay magbibitaw ng mga salita. Ibig sabihin nun, ang pinakamagandang parte ng katawan natin na binigay ng Lord at ang sarap-sarap gamitin, alin po? Your mouth, di ba? Yung bibig na yan, di ba? Amen? Yung bibig na yan. Kasi why? You express everything when you talk. You can tell who you are when you talk. Di ba? Because people sometimes mahina sa action lang. Pero, di ba? They're good when you speak. Meron yung tawag na good listener. Kaya, most of us, no, mas masarap pakinggan yung mga taong chismosa din, madaldal. Madaldal. Yan, no? Yan. Ba't ko nasabi yun, ha? Verse 23, tingnan natin, sabi dito, the truth is, you can say to this mountain, sabi ng Lord, no? Alam nyo, sa totoo lang, you can say to this mountain, ito na, no? Pinag-uusapan natin ito, be wise when you speak. Sabi niya, sa totoo lang, you can say to this mountain. Ngayon, to move mountain, it needs a powerful declaration. Para ma-move mo yan, mga mountains na yan, no? Yung mga nagbablock sa yung ways, yung mga problema, obstacle, lahat yan, no? Para mag-move yung mga yan, kailangan it needs a powerful declaration. Amen? Let me tell you how powerful is declaration. Sa April 14 po, ay public holiday. Right? Special public holiday. Because of what? Because of the election. Nagkaroon po ng declaration that April 14 is not a public holiday. Hindi pa na, no? Hindi ba? I don't know. Is it public holiday, Mr. Clark? I think so, right? Yeah, because it's election day. Yan. Ngayon, yung mga holidays po natin, dinideclare po kasi yan. At nangyayari, kita mo yung power ng declaration. Same as you when you declare something, right? Someday I will marry this atoll, and atoll, you know? Atoll, dark and handsome. Di ba, dinideclare mo yan, di ba? Sometimes, nagdaan ka pa ng drawing ng mukha, eh, no? I want this kind of face, yan, ganyan. Di ba? And then, nangyayari po yan when you declare. Because declaration is very powerful. To move a mountain, it needs a powerful declaration. Tanda mo yan. Whatever words come out from your mouth, it reveals the condition of your faith. Ano man tumalabas siya sa bibig na yan, nakikita ko yung condition ng faith mo. Sometimes, most of the people, ang unang lumalabas sa kanilang mouth ay negative.
So you can see that his faith is very, very little. Pagka meron ka mga kausap na sobrang yabang naman, na para ba yung imposible, parang posible sa kanya, that person has a big faith. Sometimes, if you are in not the same level, nakikita mo parang masyadong arrogant tong tao ito. But the truth is, because he has full of faith sa kanyang puso, kaya dinidig niya. When the Lord Jesus mentioned about those things, nasabi niya gano'n, itong punong ito mamamatay. Di ba? If you were with Jesus, para sabihin mo lang, grabe naman to. Di ba? Sinabi mo lang, mamamatay yan. But what happened is the following day, they saw the tree, di ba, namatay, all the way doon sa ugat. Amen? Kaya sometimes, minsan, if you have a Christian friend, when they talk more on positive thing, huwag kang mayabangan doon. It means, yung kanyang faith, mataas lang talaga. Hindi lang kaya magka-level. Sabi ganun lang. Hindi lang kaya magka-level siguro ng faith. Marami kang marinig dyan. Maybe, if you are a new Christian, you will say, yabang mong taon to, para ano? Diba? No. Yung level of faith niya napakataas. So, pagka ikaw nagsasalita, nare-reveal doon yung condition of your faith. Ano? Pagka mga nega, wala yan. Yung mga negative people, yan, mahina ang faith ng mga yan. Yan. Amen? Yan. So, praise the Lord, no? It is your choice to declare powerfully. Yan, nasa iyo yan eh. If you want to declare powerfully, declare it. Or if you want to be just a sit down and fearful, and takot na takot ka, it's up to you. Because it's your choice. Choice to declare, and choice to be fear. Na para matakot ka, no? If the mountain has to be moved, there should be a powerful declaration. Ano yung powerful declaration? Hindi i-declare mo, di ba? Kunyari, sakit at karamdaman, you have no rights in my body, mga ganun, dinideclare mo lang because by stripes of Jesus, I am healed. Di ba ganun yung mga declaration na yun? Hindi yung declaration na ikaw sakit ka, lalabanan kita. Hindi ganun, ha? Meaning, faith in God, ina-activate mo sa sarili mo. Pinalalabas mo siya. Yung tipong meron kang tawag dito, interview, and then yung mga kasabi mo, para mga, they looks like smart people, declare it, no? Declare it, the wisdom of God, no? Will be upon me, no? Pagka nakaharap yung mag-interview sa akin, hindi ka pa binubuksan ng mouth ko, tanggap na ako. Matindi yun. Matindi pala ng palataya yun, di ba? Why? It's a power declaration, right? Yeah, so yan, no? Pagka mayroong mountains na kailangan mag-move, situation, circumstansya, sakit at karamdaman, kailangan dinidictate mo powerfully, no? As a Christian. Kinanta natin ngayon na we are not, tayo kagaya ng agila, di ba, na hindi napapagod. Amen? Sometimes napapagod tayo but because of God, God will give us strength. No? Yun eh. Ang agila po, usually they do is this. Pagka sila po nagpapalit na ng kanilang pakpak, yung balahibo, no? What they do, they go to the peak of the mountain. No? Andun lang sila. Magpapahinga lang yun, na matagal. Hanggang such time na tagang bumalik na kaagad yung kanilang pakpak, Yan, ganun po sila. Minsan, ganun po tayo. Pero wag ka mag-i-stay doon sa pagpapahinga. Still go on. At yung kanilang ilakay, how they train them is this. After na sila yung mga itlog, nabasag yung itlog ng ginagawa ng mga nanay na yan, sa pinakamataas sa bundok, bibitawan nila yon. They carry their young eagle, and then on the top, bibitawan yon. At hayaan na lumipad yun hanggang maging Ganun din po ang ating faith. Sometimes sinusubukan ka sa maraming bagay, sa maraming problema, but the end of the day, the Lord is still there for, guiding you. Kinakait ka ng Lord. Of course, yung nanay na Agila, hindi pa niya pabayaan na lumagapak yung kanyang anak ni Samuel. Kundi, when he see that the Agila, yung baby hindi na kaya, so sinisave niya. Ganun po ginagawa sa ating ng Lord. So,
Praise God, no? Remember, this obvious to a person if he has faith, the way he talk. Obvious yan, makikita mo agad yan. Alam mo, sis, ganto-ganto, ganyan. May mga nagdinega-nega na, yung mga negative emotion na, mga ganyan. Medyo mababa lang ka lang, ano. Pero pagka nagdi-declare yan, even though I don't have right now, I believe the Lord will provide. Ganun, pag narinig mo ibang klase ito, ano? Ha? Yung sabi pa sa'yo na it's my last money, last penny, I give it to God. I know He will take care of me. Yung mga ganun, ang matindi ang faith ng mga ganun. So, alam mo ang katapat ng mountain mo? Do you know? Your mouth. Ay alam po katapat ng iyong problema. Amen. Declaration. When you allow, when you allow yourself to declare positively about God. So meaning, speak your faith. Yes. No? I-declare mo yung faith para bataya mo kay Lord. Because your faith is your vehicle to your victory. Yung faith na ito magdadala sa iyo sa iyong tagumpay. Amen? Di ba sa work mo gano'n? Pagka sabi mo, Lord, sabi ko someday, within 3 years, mapupromote ako. You always declaring it. And then nangyayari, di ba? Or sometimes, you're building a house in the Philippines, you even say, within 3 years, tapos siyang bahay na yan, dinideclare mo. And it will happen. Why? Because ang faith mo, ang siyang magdadala sa iyo, sa iyong tagatog ng tagumpay. Yes. Ayan, no? You will possess, you will possess what you confess. Amen. Kung ano yung kinonfess mo, mapopossess mo yun. Kinonfess mo na magkaka-baby ka, it will happen. Diba? We hear a lot of testimony about it. And then exact date pa, grabe yun, no? 2019, nilagay niya sa kanyang prayer request. But in the month of November, mabubuntis ako. Abay, November 20. Ito na, nagsasabi kay Pastora, buntis ata ako. Diba? Amen? So why? Because of our declaration. It doesn't matter how takes it long, kung gaano katagal bago mangyari, pero dineclare mo na siya. Yes. And you seal it with faith. Yan. Faith is your vehicle to your miracle. Ay, ang pananampalataya yan, ito magdadala sa'yo sa maraming miracle na bagay. Amen. Because what is faith? Ano ba yung faith para sa'yo? Faith is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ito yung mga bagay na hindi mo naman nakita talaga, para bang suntok sa buwan, di ba? Ganun na yung mga, grabe ito, yung pangarap mo, pangarap lang talaga. Ganun po ang faith. Pero, ang pagkakaiba po, sinamahan mo siya ng paniniwala. And then, later on, it will be the evidence of things hoped for. Yung mga nakita mo na, ito pala yun. Ito pala yung parang, we didn't know what is the next, kung yung nakita sa kabila. Ganon. Ganun po ang faith. Pero naniniwala ka na meron sa atin. Amen? Amen. So praise the Lord. Kung kailangan makita sa iyo na meron kang faith the way you talk. Yeah, so praise the Lord. So, how do you speak wisely? Use your mouth. And then also, mind your words. Meron yan, napakita mo yan. Yung to move. Yeah, to move mountain, it needs powerful declaration. Para maayos yung mga obstacle na yan, kailangan merong powerful declaration na ginagawa. Amen? Amen. Declare mo lang yan. Declare lang kayo ng declare. And it will happen. How to use mouth powerfully? Or how to speak wisely? Mind your words. You will have what you confess. Kung ano yung kino-confess mo, mangyayari yun. Pangalawa, declare powerfully. Pag declare ka, talagang hindi na, yung parang hindi nakapanipaniwala. Maganda doon, no? Yung hindi nakapanipaniwala, pero later on, nagiging kapanipaniwala. Ay, matindi. Yung someday, makapag-work ako sa ganitong company, someday, makakuha ako ng papers dito sa Cayman Islands, gano'n. Yung tipong against all odds na nangyayari, but because you have faith in God, it will come.
Ayan, may mga ganun. So, declare powerfully meaning face your mountain. Harapin mo yung mountain mo. Harapin mo yung problema mo. Alam mo, the problem with the Filipinos, when problem comes, anong ginagawa? Tinatakbuhan lagi mo. Amen? Meron nga akong kaibigan eh. May girlfriend siya. Di nabuntis. Ano ang ginawa niya? Para, it's better to face the problem. Kaya tinakbuhan niya. And then, nung lumalaki yung bata, naging kamukha niya, gusto niya balikan. Sabi niya, ako ang tatatay nun eh. Kamukha mo. Di ba? I mean, what I mean is, if you have problem, face your problem. Meron naman isa, humarap sa salamin. But pastor, how can I face my problem? If my problem is my face. You know? Mountain represent problem that should be removed. No? Mountains, ito yung mga problema. Tapatan mo ng powerful declaration yung mga mountain mo. No? Pagka dumarating yan, tapatan mo lang yan. Declare ka na ng declare. Someday, magkakatrabaho ako. Someday, ganito magiging buhay ko. Declare lang ng declare. Because remember when God created everything, let me tell you how powerful is the mouth, no? When God created everything, He just say it. Dineclare niya na, let there be light, diba? Let there be water, let there be this. Declaration lang lahat yun nangyari po yun. Amen? And we are what? We are created in the likeness of God. Kaya meron ka rin power talaga to declare. Especially right now, na meron kang personal relationship kay Lord. Tapatan mo lahat yan ng power of declaration yung mga mountain na yan. Your words are authenticate your faith. Kasi yung words verify your faith. Kasi whatever comes to your heart, di ba, lumalabas siya sa bibig yan. Pagka sinabi mo mahirap ang buhay, ano nangyayari? Ano nga namang gumanda ang buhay mo, dineclare mo na mahirap ang buhay. Yung para bang, ang hirap buhay may asawa. Di ba? Yung pag-gising mo, ay siya pa rin yung katabi mo. Ang hirap talaga. Ang laking mountain nito. You know, your declaration are powerful. Okay, why keep repeating this? Because I want it to echo in your mind, no? Yung declaration. So from now on, wala na mag-declare na mahirap, laging na maganda, laging mayaman. Diba? Kasi why? Because the God we serve, what? Very rich. Diba? Hindi naman pwedeng anak ka, ay di kayo naghihirap, at ang Diyos mo, napakayaman. Remember this, God created everything for you and for me. Amen? Ginawa yan para sa'yo. Number two tayo, ano yun? Number 2 is guard your heart. Kailangan po yan. Kailangan bantayan mo naman ang iyong puso. Na pagka gusto mo naman talaga maganda yung buhay. Guard your heart. Or use your heart, yung hindi ba divided, dapat hulyan, buo dapat yung puso na yan. Dito, yung heart na binabanggit dito sa may sa verse 23 nito, papakita ko mamaya na. Sabi ito, for assuredly I say to you, yung verse natin, wala dyan? Yeah. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart. Sabi nga na, no? But does not doubt in his heart. Yung hindi ba nag-alinlangan, hindi ba nagdalawang isip, yan no? Ayan po yun eh. Sa James chapter 1, verse 6, ito sabi, but when he has faith, ganito no? Pagka ikaw daw, but he must ask in faith. Humingi ka na rin lang na may pananampalataya, panindigan mo na yan kapatid. Ito na, sabi dito, without doubting, James 1:6, but he must ask in faith, humingi ka na mayroong pananampalataya, without doubting, because he who doubts is like a wave of the sea. Alam mo yan? Blowing and tossed by the wind. Ito ngayon kapatid. Humingi ka na rin lang na may faith. Huwag ka na mag-doubt. Kasi pag nag-doubt ka, sabi ni James dito, para ka lang kagaya ng mga alon sa dagat, na para bang
tinatangay lang ng hangin. Ganun lang. It tossed by the wind, blown and tossed by the wind. So kapatid, ito ngayon, doubt, sabi dito na, doubter will not see a breakthrough. Pagka ikaw ay doubter, ikaw ay taong mapag-alinlangan, no? Hindi ka makakita ng breakthrough sa buhay mo. Amen? Even though you pray, open your mouth, but still, what you're asking to God, you doubt it, no? Yung para bang suntok sa buwan, hindi pwede mangyari, but you declare it. Alam mo, pagka-doubter ka, you will not see a breakthrough. Hindi ka makakita ng breakthrough sa buhay mo, kapatid. Whether you like it or not, totoo yan. So now, how to guard your heart? Yung tayo yan. How to guard your heart? Number 1, watch your heart. Bantayan mo ang iyong puso. Bantayan mo ang iyong puso. Dito, sa verse na to, sa verse 23, yung heart na sinasabi dito sa Greek word is kardia. Meaning, feeling or emotion. Ayan eh, feelings yun eh. Yung heart na binabanggit dyan eh. Yung emotion na mayroong feelings ka. Kasi, pag emotion na, pag-aralan natin emotion lang. So, protect your emotion because sometimes that feeling can lead you in a wrong emotion. Di ba? Alam mo, ang emotion kasi, sa tao, dalawa yan eh, ang nabibigay yan eh. Negative emotion and also positive emotion. Dalawa lang lagi yan. And most of us, I think all of people, no, not tayo siguro, no, we are operating in emotion. When you're happy, it shows to you. Di ba? Kasi maligaya ka. Yung emotion mo is maligaya ka. When you are sad, alam ka naman sad ka, nakangiti ka. Hindi ganun ba? Alam mo, sad ako ngayon. Alam ka naman, hindi ka naman sad. Yung tipong, alam mo, wala akong pera ngayon, pero kasusunod ko na. Tapos may magyaya sa'yo, ikaw mo na magbayad, wala pa sweldo, pero na-check ng ATM, may laman na pala. Ganyan, no? So protect your emotion because sometimes that feeling can lead you in a wrong emotion. Amen. Protect namin yung emotion mo. God created us only one heart. Tanda mo yan ha, hindi ka ginawa ng Diyos ng dalawang puso. Isa lang ang puso ng tao. Amen? Tama ba? Meron ba dito ang tatlong puso? Meron pastor, hinati ko, trying ko na eh. Trying ko yung puso eh. No? Yan. God created us with one heart. Kasi pag if divided yung heart mo, you will hurt. Masakit po ang ating puso. Kaya the reason why when the Lord asking you, worship me with all your heart, because the Lord wants doesn't like an undivided heart. Ay, yung ating puso. Alam mo yan, dito ka ngayon, nakikinig ka ngayon, pero yung kalahati ng iniisip mo sa iba. May ganun ba dito, taas ang paa? Meron ba? Wala naman siguro na. Yung alam mo yung mamaya, iniisip mo na kayo kung nagkakainin mo mamaya. Ano yun? 11:25 pa lang. Yeah. Kailangan with all your heart. Kasi pagka hati ang puso, nagdurugo ang puso. Sige nga, hiwain mo nga yung puso kung di magdugo yan. Magdudugo talaga yan, kapatid. The divided heart are broken heart. Pagkahati ang puso, you must have to fix your heart. Ano remedy doon? Fix mo yung heart mo. Buuin mo uli ang puso mo. Alam mo, notice this thing, no? Ang puso, we always follow the heart. Ano ba talaga ang dapat sundin? Ang puso ang isipan. Ako, I think it's both of them. You have to follow. Don't you notice what is your heart? Is what are you doing? Kung yung nasa puso mo, yun yung ginagawa mo. Tama ba? Di ba yung parang hindi, gusto kong pumunta dito eh. Hindi, gusto kong gawin ito eh. Di ba? Even though people will tell you not to go there, not to do this, but it's still, no? But you follow your heart. You follow your emotion. Kasi, pag pumunta ako doon, masaya. Pag pumunta ako doon, marirelief ako, mga ganun. So you follow your emotion. Even though it is wrong.
Susunod pa rin, di ba? Yung iyong heart. Yan. Ngayon, isipin mo, kasi yun ang powerful na emotion. Pina-follow mo kung ano yung nararamdaman mo. Maski ito ay mali. But imagine this. How much more kung tama ang emotion mo at sinusunod mo, hindi napaka-powerful mo. Tama kasi tapos tinunod mo, di ba? So, the heart is so powerful. Tanda mo, ang puso ay makapangyarihan ng puso. Ang puso, sabi yung gano'n, harangin man ng tibak. Tabak, no? O sibak. Di ba? O, di ba? Hindi daw talaga papahangin yan. Why? Because that's your emotion. You follow what dictates your heart. Kung ano sinasabi ng puso, masusunod mo. So, use it, wholeness, no? If the heart is right, ito maganda dyan, if your heart is right, lahat kayang banggain. Tanda mo yan, pag ang puso ay tama, lahat ay kayang banggain yan. It doesn't matter kung ano yung bato ng kaaway sa'yo, it doesn't matter what the enemy is trying to throw in you. Kayang-kaya mo yan. Why? Because tama ang puso mo, kaya mo siyang banggain. Amen? Why? Because God is with you. Masamahan ka ng Diyos, ka ng laban ng buhay mo. Amen? Amen? Number 2, kaya natin strengthen your heart. Yan, strengthen your heart. Pangalawa, strengthen your heart. Unang-una, what's your heart? Pangalawa, palakasin mo naman ang puso mo. Sabi dito, ang doubt, doon sa sinabi natin, binasa natin yun, pag wala ka daw doubt, you can say to this mountain to move and it will fall in the sea. Diba? Pag walang doubt, ang doubt kasi, ang meaning niya sa Greek word ay diakrino, means to withdraw from. Kung paano bang, withdraw mo yung sarili mo. Yeah. Remember this, every time you doubt or divided your heart, it means nagdurugo ang puso. Pagka hinati niyo po ang puso, di ba? Nagdudugo ang puso. If your heart is undivided, itong masakit yan, if your heart is undivided, blessing is hard to get. Pagka ang puso ay hati, napakahirap pong makuha ang blessings ng Lord. Amen? Nabasa po natin kayo na sabi ko si James 1:6, di ba? Sabi nga lang, humingi ka na meron pa ng pataya, pero pagka doubt ka, hindi mo makukuha ang iyong hinihingi. Yan. If your doubt or your heart is divided, ang maganda ngayon, i-fix mo na siya ngayon. Kasi wala pong blessings na makukuha if your heart is undivided. Pag ang puso mo ay undivided, wala po siya makukuha blessings. So, bakit? Kasi, pagka divided ang heart mo, it will slow down your progress. Alam mo yun, yung progreso ng iyong pananaw, progreso ng iyong buhay, na-delay po yan because of doubt. Amen? Yung, alam mo yung doubt, gato mo yan eh. Ang doubt po is the enemy of faith. Kasi if you're declaring something pero there's a doubt in your heart, hindi po siya mangyayari. Kailangan pagka ikay naniwala, 100%, you put in yourself. Di ba? Nilalagay mo yung sarili mo. O di ba yun, ang pangasawa mo nga yan, pinanindigan mo na nga yan, di ba? Sabi mo, sige, kanta nung mangyari, maniniwala ako sa iyo kasi ikaw yung binigay sa akin, Diyos. Amen ba? Kahit na minsan, mamali-mali yung kanyang ang kanyang desisyon, pero naniniwala ka pa rin sa kanya. Amen? Kasi siya binigay sa ng Diyos eh. Paniwalaan mo na yan. Sabi mo sa kanila, paniwalaan mo na kasi asawa mo. It will slow down your progress. No, because of unbelief. Don't allow your heart be divided. Huwag kang magpabayaan ng puso mo ay hati. Sa lahat ng paniniwalaan mo, that everything that you naniniwala ka, kailangan ng puso mo hindi hati dyan. In everything you do, put your heart wholeheartedly. Ilagay mo ng buong buo. Kasi, a lot of circumstances will divide our heart. Lahat po ng situation sa buhay, dinidivide ang puso niya. But sometimes, yung problema, yung situation, kaya po yan i-divide ang iyong puso. Kasi why? Kasi nakikita mo siya,
at you're not operating sa iyong pananampalataya, at nakikita mo barely your eyes na situation, nagiging nagdi-divide ang iyong pananampalataya. Pero sometimes, we are the reason why our heart are divided. Tayo rin minsan na may kagagawan. Di ba? Tayo rin talaga minsan na may kagagawan, kaya nagiging divided ang ating heart. Kaya nga sabi ko doon, strengthen your heart. Kailangan palakasin mo ang iyong puso. Kailangan palakasin mo ang iyong emotion. Amen? Number 3, I will end up with this. Number 3, think positively. Sabi ito, think positively. Pangatlo, think positively. Mag-isip ka laging positive, wag negative. Sabi dito, sa verse 23 again, for assuredly, verse 23, anak. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be moved and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done. Yan, no? Pero naniniwala ka na ang iyong mga sinabi ay mangyayari. Yan. Ito ngayon. A negative mind will never succeed. Kasi ang mga nega, hindi yan pwede sa mga nega. Tandaan mo yan. Yung mga negative mind, hindi yan nagsasucceed. Why? Because they stop them from progressing. Ang mga negative mind, ganito siya, hindi siya hakbang hanggat hindi siya sigurado. Let me tell you something, ang faith is different. Sa faith, naniniwala ka na sasamahan ka ng Diyos sa bawat hakbang mo. Amen. Every steps of your lives, you believe that God is with you. Hindi naman yun. Hindi maganda doon. So, negative mind will never know. So, ayusin mo ang paniniwala mo because it will happen. Kung ano yung paniniwalaan mo, nangyayari po yan. Amen? Kung ano yung paniniwalaan mo, nangyayari yan. Your mind should be aligned to God. No? Strengthen your think positively. It means your mind should be aligned to God. Kailangan nakalinya kay Lord. So meaning, you have to protect your mind. Ang mind po, very powerful po yan. Amen? Very powerful ang mind. Let me tell you something. Yung nagpasabog po sa Japan, di ba? Yung atomic bomb na yan, ay yung ginawa ng isang taong may isip. Di ba? Sino yan? Sino? Si Einstein, di ba? Albert Einstein, who invented the atomic bomb. Imagine, even him, he was shocked. Hindi niya kalain that atomic bomb that he created is very strong. So when yung America ngayon, they going to drop the atomic bomb, they were too high, ang taas-taas. And then when they dropped the atomic bomb, sabi they surprised. Kasi muntik pang abutin yung kanilang eroplano nung bomb niya. This is how powerful the mind. Amen? Yung thinking mo, napaka-powerful yan. Kung ano yung iniisip mo, nangyayari. Amen? Tama ba? Amen. So pag may iniisip, kagaya ng mga taong gusto nilang pasambugin sa isang lugar, they're thinking it, pero nangyayari to the max. So, and also, not everything na naririnig mo, kailangan mong sundin. Remember, God created you a mind to think. Alam mo yung parang, ayaw mo naman siguro sabihin na kay Susian. Yung whatever they say, you follow them. No. Di ba? Kailangan meron kang sariling pag-iisip, kapatid. At bantayan mo ang iyong isipan. If somebody is bringing you to a place na alam mo na makakasama sa iyo, think properly. Di ba? Think positively. Hindi lang yung doon, mga bagay na yun. So, not all ideas of others, you should entertain. Yung mga ideas ng karamihan, hindi dapat lahat yan, ini-entertain mo. Remember, God is giving you wisdom and understanding in any situation that you encounter. Amen? Sasamahan ka ng Diyos sa mga bagay na yan. So, not everything you see is good. O sa feeling mo, tama. The important is to choose what you listen. Di ba?
Kailangan marunong kang mamili sa mga bagay na naririnig mo at ina-apply mo sa sarili mo. Hindi lahat na napapanood mo sa Facebook ay tama. Amen? Hindi lahat na nakapost doon ay dapat mo sundin. Now remember, meron kang sariling pag-iisip na binigay sa Your mind is the same as mind of God because He created you in His own image. The important is you choose what you listen. Kung yung tawag pakinggan ay lang. Listen this, ha? Sige nga, maghapon kang makinig ng mga songs na nakakaiyak. Yung pusong bato. Kaya yung mga bagay ng anungkot-nungkot, diba, at the end of the day, before the end day, the day end, diba? Anungkot ka ng puso mo. Isipin mo naman to, makinig ka ng mga worship song. And then those victorious song. At the end of the day, you feel like you're victorious, diba? Hindi pa pwede yung puso mo, ang pinakikinggan mo ay malungkot. Tapos later on, masaya ka. Diba? Hindi mo pwede yun. So, choose the word that affected your mind because once your mind is affected, your life will be affected as well. Kasi na-affected yung buhay mo yan. Meron nga tayong kapatid na sabi niya sa akin, alam mo tayo, I stop listening to those negative. No? When I open my Facebook, if it's negative, I never entertain them. And then when I go to YouTube, sabi niya gano'n, no? Sabi niya, those para bang hindi naman maganda, no? I never entertain them. Because I believe, nang isipan natin, is parang ano yun eh. Parang isang container. Ano yun? Parang isang container na parang nilalagyan mo siya, binupuno mo may container na yung isipan. Pag every negative na nilalagay mo dyan at hindi magaganda, ano nangyayari sa'yo? Di ba it reflects sa buhay mo? And don't allow Satan na gawin kanyang basurahan. Tatapunan ka ng mga issues sa isipan mo. Garbage, yung mga garbage na, di ba? Alam ba ang basurahan? Ano nilalagay sa basura? Dumi, di ba? Alam naman lagyan mo ng mga gandang bagay yan. Di ba mga dumi yan? So Satan sometimes using our mind like a garbage bin. Tatapunan ka, ikaw naman natin nakabukas. Tanggap ka na ng tanggap. Hanggang sa napuno ka na, di ba? Ano nangyayari? Ang buhay nagiging garbage. Garbage. Yan. Kaya sabi nga ng mga mayayaman na tao, sabi nga, we never entertain negative things. Only positive things. Yeah. The law of attraction. Yeah, the law of attraction. Sino yung pakinggan natin lagi? Si Thinking, ano? Sino? Project, ano? Night and Day, ulit. Ang ganda rin pumakinig doon. Nightfall pala. Project Nightfall, yeah. Yeah, you learn a lot. So, from now on, ganun din po ginagawa ko yun. Pagka medyo pangit na mga hindi ko siya entertain. Don't entertain those things. Remember, you are created by God. Diba? 2 Corinthians 5:17, you are a new creation. And yung mind na yan is fresh na fresh pa. So from now on, lagyan natin ng mga maganda na galing kay Lord. Word of God, those things. So don't allow Satan na tapunan ka ng basura. No? Yeah, so praise God. So praise God. It is very important whatever in your mind, you must protect your mind. Kailangan pinaprotektahan mo yung utak, ang yung pag-iisip. Protektahan mo. Don't allow Satan use your mind as a garbage bin. Yan, huwag natin allow yan. No? All of us experience testing o tinatawag na mga tukso sa buhay. Meron ba ditong walang testing sa buhay? Wala naman, di ba? Lahat tayo po, every one of us experience problem, testing in life, o yung mga tukso na yan, na sinasabi niyo na. Dapat, you must not let other ideas come into sa mind natin. Yung mga ideas na hindi maganda, don't entertain it. Think positively para maganda ang buhay. Remember this, ikaw lamang ang kaya magprotekta ng isipan mo. No one else. It depends on you how you entertain yung mga bagay sa mundo. Amen?
Ikaw lang ang kaya makapag-protekta ng mind mo. Remember this, a person full of negative is hard to become mega or successful. Hindi ka magiging successful sa buhay mo pagka negative ka lagi. Are you blessed? Amen. Praise the Lord, no? So now, I don't know what is your mountain in your life right now. Ikaw lang makakasalit niyan. O pastor, marami kang pagsubok ng buhay, a lot of trials in life. Pero ngayon, my question is, ikaw lang makaka-read niyan, ikaw lang makaka-lapit niya kay Lord. What stands in the way of your progress? No? Yung naka-stand sa may progreso ng buhay mo. Ano ba yung nag-hold back from going forward para sa iyo to fulfill God's plan? Marami yan eh. Marami pa a lot of things na kaya kang ipahintuin ng buhay. All you have to do is what? Speak God's word to that mountain. Remember this, a positive mind is full of God's word. Dapat ang isipan mo punong-puno ng God's word. Kasi pag walang God's word dyan, hindi po papasok ang positive thing dyan. Whether you like it or not. Hindi po pwede narinig mo lamang o nabasa mo lamang and then you apply it to yourself. Hindi po yun. Remember, the word of God is alive. Buhay po ang salita ng Diyos. Personally, speaking to you pag nagbabasa ka ng Bible. Amen? So, instead of garbage na nilalagay natin sa ating isipan, why don't you fill your mind with the Word of God? Punuin mo ng iyong isipan ng Word of God. All you have to do is speak God's Word to that mountain. Hindi mo kaya patumbahin yung mountain na yan, yung problema niyan, kung hindi kung walang God's Word. Kasi God's Word ang papatumba sa problema niyan. Amen? Amen? Do you believe in that? Amen. So, you speak to the devil and his forces. Tell them to get out of your affairs. Pwede. Kasi why? Because you have power. Just do it in Jesus' name, not your own name. Hindi pwede ka na. Sa pangalan ni Frank. Hindi ka na. Dapat in the name of Jesus. No? Because why? Because Jesus' name is very powerful. There is no other name given in heaven that man can be saved. Only the name of Jesus. Sabi nga no? That every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord. So yun po yung pinaka-powerful. Gamitin po natin yung name ni Jesus, no? Hindi yung kung ano ng pangalan gamitin natin, kundi yung pangalan ni Jesus. Yan. Hindi yung sa pangalan ni Rizal. Hindi ka na. Hindi po ganoon. In the name of Jesus, no? So speak to sickness and tell that you can stay in your body, that he can't stay in your body. Pwede yun. May sakit ka, may karamdaman ka, sabihin mo, you can't stay in my body. I rebuke you to come out. Kasi you have power. May tatlong bagay si Jesus kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo. First, of course, our salvation. Second is for our prosperity. Kaya siya namatay, no? And then pangatlo, for our sickness and disease. Para pagalingin tayo ng Diyos. Amen. Kaya that sickness na yan, pinaalis mo yan. In time of Jesus, during the time of Jesus, wala pa naman mga pangalan ng mga sakit eh. Hindi ba pwedeng cancer? Ginagawa ni Jesus niya, pag nakita niya gano'n, kinakast out nila. But not only, not today in our time, di ba, ang mga may mga medical term na tinatawag sa mga sakit. But back then, tingin ko kung may sakit tayo noon, may sakit na rin noon. Mas worse pa nga minsan. Di ba? So, yun po, no? Cast out, whatever it is, in the name of Jesus, speak to, kung kayo baon sa utang, speak to them and financial lack. No? Kausapin mo siya, ayan, no? Lord, makalimutan sana niya ang aking utang. Hindi. Dapat ganito, no? Spirit of poverty, poverty, spirit of lack of financial, gano'n. Kinakasok din po yan, totoo yan, no? And then tell them to be removed from your life. Yung mga utang na yan, tanggalin niya in Jesus' mighty name. Gano'n. Then, speak to doubt, fear, and worry, tell them to be gone. Kung meron kang nagda-doubt ka pa rin,
nag-worry ka pa rin ng life mo, may fear pa rin sa isipan mo, sa buhay mo, tell them to come out. No? He has no space in your life. Amen. Right? Because when you accepted Jesus Christ, Galatians chapter 5, the fruit of the Spirit is in you now. Huh? Love, peace, joy, prosperity, gentleness, diba? Mga ganun po. Are you blessed?